Ang ating topic pa rin ay Love and Obedience. Ang title natin ngayong umaga ay Experiencing God's Love, a Living Reality, not just a promise. Nangako ang Diyos sa atin, mga kapatid, at lahat ng pangako niya, inatutupad po. Amen ba? Amen. Nararanasan niyo ba yon? Amen? Parang wala na, sumagot ah. Gusto niyo bang maranasan? Amen. So tuloy po natin ang ating pag-uusapan. Ang ating main text ay nasa John chapter 13, 18 to 20. Basahin po natin. I'm not referring to all of you. I know those I have chosen, but this is to fulfill the scripture. Who shares my bread has lifted up his heel against me. I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am he. I tell you the truth, whoever accepts anyone I send accepts me. And whoever accepts me accepts the one who sent me. Tayo po yung muling manalangin. Ngayong oras na ito, O Diyos, kami patuloy na nananalangin at na humihiling sa inyo, O Diyos, na buksan ang aming puso at aming isipan sa inyong salita. Nawa, Panginoon, maunawaan namin ang iyong mensahe ngayong umaga, Panginoon. Patuloy kayong mangusap po sa amin at dalangin namin, Panginoon Diyos, na iyong banal na Espiritu Santo ang magbigay sa amin ng kaliwanagan ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. At ang ating main idea, we should intentionally seek to experience the manifestation of God's love in our lives because it establishes a firm and personal faith, transforms the way we relate to others, and draws us into deeper living relationship with God. Ang John chapter 13 po ay nagpapakita ng intimate and solemn moment sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Ginather niya ang kanyang disipulo during the Last Supper. He has just washed their feet, and a powerful demonstration of humility and love. Nung panahon na yon, nakasandals lang sila. Nung panahon na yon, puro hindi sila naglalakad sa espaltadong daanan, sementadong daanan, kundi maputik pag umulan, maalikabok pagka at tuyo at pag-araw. So, i-expect natin, maruming-marumi ang paa ng mga ito that time. At Last Supper yan, meaning paggabi na, mag-dinner na, so ibig sabihin, umikot na sila na umikot kung saan-saan. And then, nandito ang ating Panginoong Yesus. Nagugas ng kanilang paa. Pero kung papansin niyo mga kapatid, kung babasahin niyo buong chapter 13, lahat po ng disipulo niya, hinugasan niya ng paa. Including yung disipulo na magkakanulo sa kanya. Sino yon? Si Judas. Ayan. Si Judas. Ano pa po? Yet in the middle of his sacred moment, Jesus speaks about betrayal. One of his own disciple will turn against him. Even in the face of betrayal po, Jesus continued to speak about faith, purpose, and connection with the Father. Maraming sa sandali bang mga kapatid, irregardless dun sa ating mga kinakalagyanan o katayuan ngayong mga panahon na ito. Kung babasahin yung Bible and when you start to meditate, magkaroon ng devotion, marahil mapapansin nyo, puro encouragement pa rin ang binibigay ng Diyos. At sa kabila nito, ang ating Panginoon, He says these things ahead of time so that when they happen, the disciples will believe. Sinabi na niya, ito mangyayari para sa susunod na, pag nakita ng mga disipulo, lahat ng sinasabi ng Panginoon ay
nangyayari. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng Diyos ay totoo. Hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon. Yun ang hindi niya kayang gawin. Amen ba? Lahat ng bagay kaya niyang gawin, pero yung pagsisinungaling, hindi niya magagawa. Sabihin natin, bakit? Pag hindi niya kaya magsinungaling, ibig sabihin hindi siya Diyos. Dahil meron siyang hindi kayang gawin. Pwede niyang gawin yon, pero against yon sa kanyang karakter. Amen ba? So, kung makikita natin, mga kapatid, sa sitwasyon ng buhay natin, unti-unti nagpapakilala ang Diyos. This reveals something deeply important. God's love is not theoretical. It is not dependent on the perfect circumstances or faithful people. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang yan nasusulat. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po dependent kung perfect ang sitwasyon sa buhay. Pag wala ka bang sakit, marami kang pera, magandang bahay mo, magandang sasakyan mo, buo ang pamilya mo, ibig bang sabihin, doon mo lang ma-experience ang love of God? Hindi lang ito nakikita sa perfect or faithful people. Amen ba? Kasi marami sa atin nag-struggle and ginagamit ang lahat ng lakas natin to become faithful in the sight of God. Knowing na yung pag-ibig ng Diyos mawiwin, makukuha natin because of our faithfulness. No. Sabi ng Bible, while we will still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo. Enjoy ka pang nagliliwalayo sa kasalanan, minahal ka na ng Diyos. And that's good news. Amen ba? Wala ka pang effort, mahal ka na ng Diyos. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, doon lumalabas yung pagmamahal naman natin sa Kanya. Amen ba? Ipinapakita, many people know about God's love. Lahat tayo, alam natin about God's love. Amen? But their lives are not shaped by it because they have not truly experienced it. So mga tao, pag pinag-uusapan love of God, hindi na-experience naman din yung iba yung love of God. So today, we ask, ano yung katanungan natin? Why should we seek to experience the manifestation of God's love in our lives? Sa Tagalog, bakit natin dapat naising maranasan ang manifestasyon ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Ano bang meron dyan? Number 1, we should seek God's love because it establishes a firm and personal faith. Dapat nating hangarin ang pagmamahal ng Diyos dahil nagbibigay ito ng matibay at personal na pananalig. Si Jesus Christ sa John chapter 13 verse 19, sabi niya, I'm telling you this now before it takes place. That when it does take place, you may believe that I am He. Si Jesus po ay piniprepare ang kanyang mga disipulo for a difficult reality so that their faith would not collapse when things went wrong. Marami sa atin, mga kapatid, for the past weeks, months, binibigyan tayo ng encouragement ng Diyos. And God is preparing us for a hard time. Darating at darating yung hard time sa atin. Amen ba? Gusto ng Diyos na palakasin tayo. Kahapon, I met a patient. Sad to say, meron tayo ditong isang kapatid na nawawalan na ng pandinig. Nung nalaman ko yon, unang araw, Sunday, nabagbag yung aking kalooban, daray ER. Ini-imagine ko na ako yung may anak sa kanya, tapos ito yung nararanasan niya. Imagine mo na meron kang anak na merong ganong klaseng karamdaman na gusto mo nang tanungin minsan ng Diyos, Lord, bakit nangyari sa aking anak ito? Nung pinay-pray ko siya, dalawa kami ni Sister Jonah na naluha halos. Si Jonah mas dumaglag yung luha. Ako kinontrol ko pa. Inisip ko, lalaki ka, hindi ka dapat iiyak. Pero nabagbag ang aking kalooban. For ilang weeks kung dala-dala yung burden, yung bigat, at ipinapanalangin ko yung ating kapatid na ito. And then all of a sudden, yesterday, nagkaroon ako ng isang patient
April, na meron din siyang hearing problem. At the age of 14, naka-hearing aid siya. At totally wala ng pandinig yung right ear niya at mahinang-mahina yung left. At nalagyan siya ng hearing aid. Sabi nung mom niya sa akin, you know, Doc, how much will it cost to have this kind of gadget hearing aid? Sabi ko maybe 100,000 or 150,000. Sabi niya, no, it's 350,000. And we're preparing, sabi niya, for a new one. You know how much will it cost us to buy a new one? Sabi niya, mas high-tech. Sabi ko, wala na akong idea. Parang mali na naman ata ang aking sasabihin. Sabi niya, it will cost us 450,000. Tapos, nag-sharing kami saglit and kinote ko sa kanya yung favorite verse ko, Romans 8:28, that all things work together for good for those who love Him and called according to His purpose. Sabi ko, you know, ma'am, bakit ako nagko-quote ng verse sa'yo? Aside from being a dentist, I'm also a pastor. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, parang pinagtagpo tayo ng Panginoon, sabi niya sa akin. Nag-attend sila sa isang malaking church. And sa pagkakwentuhan namin, nalaman ko na siya ay may cancer, breast cancer. 1 year na from the time na na-diagnose siya of breast cancer. Pinatanggal niya na yung both breast niya. Sobrang pagsubok. Tinanong ko yung husband niya, sabi ko yung wife, sabi ko, ma'am, kaya siguro kayo dyan nilagay ni Lord kasi kaya nyo yan. At parati naman nangyayari yun, di ba? Amen? Pag nilagay tayo ng Diyos sa pagsubok na yon, hindi ibig sabihin para pasukuin ka, kundi para sabihin ng Diyos, kaya mo yan dahil kasama mo ako. Yung time na yon, tinanong ko yung husband, sabi ko, alam ko meron ka ring pinagdadaanan, sabi ko. May kanya-kanya tayong pinagdaraanan. Sabi ko sa kanya, sumingit siya, sabi niya, alam mo Doc, ang pinagdadaanan ko at ang bigat ng lahat ng aking dinadala ay nandito sa aking wife and nandito sa aking child. So, nakita ko, naalala ko agad yung isang kapatid natin na nawawalan na ng pandinig o nawalan na ng pandinig. Minsan maisip mo, ang hirap ng pinagdadaanan ko. Pero kung nakita mo yung pagkakataon na ito, yung pasyente kong nakausap kahapon, hindi lang walang pandinig yung kanyang anak. Siya mismo may sakit din. Minsan nakakala natin, pasa na natin ang buong mundo. Pero minsan magpapadala sa iyo ang Diyos ng tao na ma-realize mo na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nasusukat doon sa sitwasyon na nandoon ka. Amen ba? At dumadating yung encouragement sa atin. Jesus was preparing at there is a difference between borrowed faith and experienced faith. Borrowed faith depends on others say, our parents, leaders, or church. But experienced faith comes from encountering God's love in our lives. Thank you, Mark. Marami sa atin, especially mga kabataan, nagkakaroon tayo ng borrowed faith lang eh. Sabi kasi ni Pastor, ganito ang Diyos. Pero hindi pa talaga natin na-experience yung sinasabi na pag-ibig ng Diyos. Na kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Last week, yung anak ko si Nico, ayan, bigla siyang napatanggal. Ano kayo kukwento ni Daddy? Parang dumating ako sa bahay, kailan ba yon? Basta nahirapan siyang umihi, bloated yung tiyan niya, feeling bloated. Huwag niyo kong tignan sa tiyan ko. At hindi po ako yung may feeling bloated. Bloated lang talaga yan, pero hindi feeling bloated. So siya, that time, sobrang devastated yung feeling niya na parang hindi siya makakain. Gusto daw niya ng arroz caldo, dinala ko siya, bumili kami arroz caldo, isang subo lang hindi makain. Para siyang nasusukan, hindi niya maintindihan. Nakainom na siya ng gamot.
So nakita ko siya, parang sobrang bothered siya dun sa situation niya. Hindi niya maintindihan kung anong gagawin niya. Naalala ko meron isang bagay na nakakalimutan kami. Manalangin. Manalangin ng personal sa Diyos during that time. Pinapanalangin namin siya. Yung panalangin is general sa atin, pero yung specific situation, ipapanalangin mo. Madalas, pag may naramdaman kang sakit, naiisip mo agad, doktor. Walang masamang magpa-check up ka sa doktor. Magpa-check ka para alam mo kung ano sakit mo. Gamot, sige lang. Pero pag nag-fail na yung dalawang yon, madalas doon tayo tumatawag sa Diyos. And that time, sabi ko sa anak ko kay Nico, anak, let's pray. Hindi pa niya na-experience yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niya, personally. I don't know, kung baka meron siyang experience na hindi lang niya sinasabi, pero based sa nangyayari sa amin sa buhay, siyempre, pagka natatay ka, nanay ka, lahat ng problema, ikaw yung sasalo eh. Pati problema ng anak mo, kailangan saluhin mo para hindi nila maramdaman yung pressure sa buhay. And that time, sabi ko, anak, pray tayo. Nag-pray kami. And we ask God doon sa pag-ibig niya at sa miracle na ginagawa niya. Pagka-pray namin, Sister Evelyn, 5 minutes. Napansin niya, gumaling siya in a matter of 5 minutes. Sabi ng mami niya, ganon ka-powerful ang Diyos sa atin. Amen? Simple lang. Sakit lang naman siya niyan. Eh yung nanay nga ni Peter, nilalagnat lang eh. Pinagaling ni Lord eh. Amen ba? At yung simpleng bagay na yon, I know, may impact kay Nico yon. Na-experience niya yung pag-ibig at care ng Diyos sa buhay niya. Personal experience. Amen? Minsan gustong-gusto natin nagpe-pray, Lord, gusto kitang ma-experience sa buhay mo, sa buhay ko. Pero ayaw natin ng pagsubok. Amen ba? Pag dumating na yung pagsubok, Lord, bakit mo ako nilagay dito? Sabi ko lang, ma-experience kita. Paano ma-experience ang Diyos? Kung di ka dadaan sa pagsubok. Amen? Eh kung puro kaligayahan, puro kasaganahan ang binibigay sa'yo ng Diyos, malamang sa malamang, wala ka dito sa church. Nasaan ka? Nag-outing ka ngayon. Nagsuswimming. Amen? Nagdadrive kung saan-saan. Blessed na blessed ka eh. Hindi mo maintindihan anong gagamitin mong sasakyan. Di ba? Kahit mataas ang gasolina, hindi mo din nararamdaman. Amen ba? Pag mataas ang gasolina, anong tawag natin doon? Mahal. Di ba? Di ba? Pag mataas ang gasolina, nararamdaman mo ang mahal. Di ba? Pag mamahal. Pag bumaba, ang tawag natin doon? Mura. Oh. Pero pag mahal ang gasolina, napapamura yung iba. Pero minsan doon, di ba? Bakit ganun? Kung kailan yung negative, doon mahal. Kung kailan yung positive, doon mura. Bakit ganun yung salita natin? No? Pero ganun din minsan sa Diyos, di ba? Yung pagmamahal ng Diyos, mas nararanasan mo sa taghirap kaysa sa kasaganahan. And this time, sabi diyan, when you experience God's love, you trust Him even when prayer seems unanswered. Pili mo, di ka sinasagot ng Diyos, pero alam mo bang may ginagawa ang Diyos? Kaya mayroon tayong kantang Waymaker. You remain steady even when life becomes painful. You believe not just because you were told, but because you have seen His hand in your life. Nangyayari, tinagdadaanan natin yung mga bagay na yan para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. At yung pasyente kinukwento ko sa inyo na yun, nagulat ako nung nalaman ko na may cancer siya. Sabi ko, mas masaya ka pa doon sa mga taong mas masagana sa iyo.
Yung mas masaya ka pa doon sa mga taong minsan dumadating doon sa clinic na malungkot, ang problema lang naman, masakit ang ngipin. Pero siya, may cancer ka, masayang masaya. Sabi ko, ma'am, hindi halata sa inyo, may pinagdaraanan kayo. Glory to God. Dahil ang Diyos ay nasa Kanya. Amen? Praise the Lord. At kahit ako na-encourage sa kwento niya, habang naggagawa ako doon sa anak niya, nagkukwento siya. And point number 2, we should seek God's love because it transforms how we relate to others. Dapat nating hanapin ang pagmamahal ng Diyos dahil binabago nito ang pakikitungo natin sa ibang tao. So verse 20, whoever receives the one who send receives me. Whoever receives me receives the one who sent me. This shows that God is not meant to stop with us. Ibig sabihin nito, dapat nagpo-flow yung pag-ibig ng Diyos sa atin. When we receive the love of God, dapat nabibigay din natin sa iba. Alam nyo naman ang history ng Dead Sea, di ba? Kaya siya dead, walang isda na nabubuhay sa kanya. Bakit? Receive lang siya ng receive. Hindi siya nag-give. Alam naman natin na para maging champion ka, Brother Marlon, sa boxing, dapat marunong kang mag-give. Amen? Pagka gusto mo maging champion sa boxing, marunong kang magbigay. Pero walang naging champion na na-receive na lang ng receive. Sige, suntukin mo ako. Sige pa. Hindi ka magiging champion. Kahit hindi ka ma-knock out, talo ka niya sa points dahil mas marami siyang suntok na tinanggap mo kaysa yung binigay mo. Amen ba? Etong panahon na to, mga kapatid, when we receive God's love, dapat matuto nating mag-overflow sa atin. Alam nyo ba, mahihirapan tayo magmahal kung tayo mismo ay hindi nakaranas ng pagmamahal. Ang pagmamahal natin sa kapwa, hindi po yan nakasalalay sa ugali ng kapwa mo. Yan, sa katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Yan. May naalala ka bang ugali niya na kainis-inis, kaagalit-galit, at hindi ka mahal-mahal? Hindi, kapatid, meron akong good news sa'yo. Yung pagmamahal na maglalabas sa puso mo, hindi yan nakasalalay sa ugali ng katabi mo. Amen ba? Nakasalalay yan kung gaano karaming pag-ibig ang tinanggap mo sa Diyos. Kung hindi mo tinanggap o wala ka natanggap na pag-ibig sa Diyos o ayaw mong tanggapin yung pag-ibig ng Diyos, walang magpo-flow sa iyo yan. Lahat ng tao, kagalit mo. Lahat ng sinasabi ng kapitbahay mo at sa katabi mo, kainis-inis. Bakit? Kasi kulang ka ng pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Hirap na hirap kang magpatawad dahil hindi naman siya, Lord, hindi naman siya nangingi ng tawad sa akin. Hindi. Hirap na hirap kang magpatawad dahil masyadong malaki yung kasalanan na ginawa sa iyo ng kapwa mo. Hirap na hirap kang magpatawad dahil hanggang ngayon, hindi nagbabago yung asawa mo, yung boyfriend mo, girlfriend mo, anak mo, tatay mo, nanay mo, lolo mo, lahat na. Hindi yun ang dahilan bakit hindi ka makapagpatawad. Dahil nakakalimutan natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Amen? Every time may tao na makagawa sa atin ng kasalanan na hirap tayo magpatawad, ang aalalahanin natin hindi yung tao na nakainis-inis. Alalahanin natin na ang Diyos nagpatawad sa atin na kahit gaano kalaki yung kasalanan mo sa Diyos, pinatawad ka niya. Kaya wag nating isisi sa iba, bakit tayo ganito at ganyan? Amen ba? Lord, kaya lang naman ako ganito dahil sa Kanya. No, kaya ka ganyan dahil hindi mo na-experience yung pag-ibig ng Diyos. May kulang. Amen ba? Think about the context. Jesus is speaking about betrayal, yet He still teaches about receiving others and representing Him.
This shows that God's love is not meant to stop. Yun nga, kanina sinasabi natin. Ano nakalagay dyan? This means that experiencing God's love changes how we treat people, even difficult people. Lahat ng taong mahirap pakisamahan, ilalagay na niya sa'yo. Pero kaya niya pinapadala yon para matest. Para yung nag-overflow na pag-ibig mo, pag-ibig ng Diyos sa'yo, lumabas. Amen ba? May isang pasyente ulit na dumating sa clinic doon, sa aking pinagtatrabuhan. 66 years old na patient, lalaki. At sa work, centralized po kami. Kahit saan branch, yung aming software na ginagamit, makikita mo yung ginagawa doon sa ibang branch. So, nagkataon tong pasyente na to ay galing sa ibang branch, Bril. Binigyan siya ng presyo ng ganitong halaga doon sa isang procedure. Naka-report doon. At sabi niya, ayoko niyan, masyadong mahal. So hindi ko na tinuloy yung pagbabasa, Daddy. Dumating yung pasyente, ginawan ko siya, binigyan ko siya ng presyo, ganito, ganyan. Natapos yung aming usapan ng matiwasay. Nag-share pa siya ng pag-golf niya, nag-share pa siya ng mga activities niya sa buhay. Tapos sinishare ko rin sa kanya. Sabi ko, sir, ang ganda nung ano nyo, ganito, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, Doc, I like you. Parang sinesales talk mo ko. Sabi ko, sir, businessman din kayo. Alam niyo kung anong ginagawa ko sa inyo. Sabi niya, oo nga, napapansin kita kanina pa eh, sa akin. At nung time na yon, nagbayad siya ng 5 times do sa halaga na in-offer sa kanya sa kabilang branch. Nung dinala ko na siya doon sa front desk, binigay ko na yung babayaran niya, napatingin sa akin yung front desk. Nung ni-review ko yung comment sa kanya sa ibang branch, nakalagay doon sa dulo, Daddy, good luck sa dentistang maghahawak sa kanya ulit. Hindi ko na ididetalye ano yung mga nakalagay doon, yung diskusyon nila. Ni-report nung head ng isang branch. Tapos, pagdating doon sa dulo, good luck sa dentista na hahawak sa kanya. Kung nabasa ko yon, medyo masishake ako, Annalyn. Matatakot ako, anong meron dito sa pasyente ito? Pero that time, pinakita ko, kasi parating naisisingit natin, pag nagbibigay tayo ng consultation, naisisingit natin parating ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ko sa kanya, sir, sa kabila lahat ng mga nangyayari sa iyo, even yung sakit ng ngipin mo, ang Diyos ay nasa iyo. Siya nagbigay sa iyo ng, sabi ko sa kanya, siya nagbigay sa iyo ng ability to gain wealth and to enjoy the blessings na binibigay niya. Siya rin na nagbigay sa inyo ng problema sa ngipin o naman, siya rin na magsosolve niya. So pag-uwi ng pasyente, sabi niya, see you, hinanapan niya ulit ako. Asan si Doc Vic? Bumbas ako, sabi niya, Doc, see you later. I'll see you again next time. Sabi ko, sir, see you. Takanta yung ibang mga kasama ko doon. Sabi niya, paano mong napaamo yung ganong klaseng tao na medyo sinasabi na natin difficult people, kasama siya doon. Sabi ko sa kanila, hindi ako, kundi si Lord ang nangungusap sa puso nila. Hindi ko rin alam paano, pero isa lang alam ko, binahagi ko yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Amen? And when you encounter difficult person o people, huwag mo ipakilala, huwag mo ipamukha sa Kanya na mas mabuti ka kaysa sa Kanya. Ipakilala mo, mabuti ang Diyos sa Kanya. Amen ba? Kasi once sa pinakilala mo yung sarili mo na mas magaling at mas mabuti ka sa Kanya, lalo lang siyang maiinis sa'yo. Kailangan ipakilala mo na may mabuting Diyos na nagmamahal sa Kanya. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Amen. When we truly experience God's love, we become more forgiving because we know
we have been forgiven. Yung sinasabi natin kanina. We become more patient because God has been patient with us. Mapagpasensya ka dapat. Habaan mo pa. Kasi ang Diyos, di ba, paulit-ulit. Yung kasalanan natin ginagawa sa Diyos, pero paulit-ulit niya tayong pinatatawad. Minsan nga, pinahuhula pa natin sa Diyos, di ba? Pag nahingi tayo ng tawad sa Diyos, Lord, kung nagkasala man ako, di ba may ganun tayong prayer? Hello? Huwag mong tanungin ng Diyos kung nagkasala ka. Tumingin ka lang sa salamin, alam mo may kasalanan ka. Amen ba? Minsan, ang Diyos, ang sabi natin sa Diyos, imbis na humingi tayo ng sorry, ang sabi natin sa Diyos, Lord, pasensya ka na. And by the way, magkaiba yung pasensya sa kasorry. Amen? Yung pasensya, parang ganito, Bril. Pagtiyagaan mo ako kasi ganito talaga ako. Yun. Pagpasensyahan mo ako kasi gagawin ko ulit to. Diba, ganon? Habaan mo yung pasensya mo sa akin dahil makulit at makasalanan talaga ako. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Bible, hingi mo ng tawad. Say sorry sa Diyos. Amen? Lord, sorry. Simpleng sorry lang. Hindi ang Diyos ang hindi yung Diyos ang mag-a-adjust sa atin pagdating sa kasalanan. Begin to see others through God's eye, not just through our emotion. Yung kapatid mo sa tabi mo, ginawa yan sa wangis ng Diyos. Amen ba? Kahit tignan mo yan, mula ulo hanggang paa, kawangis yan ng Diyos. Without experiencing God's love, it is easy to become bitter, judgmental, or distant. Madaling-madali sa atin maging bitter sa lahat ng bagay. Kasi hindi natin na-experience yung pag-ibig ng Diyos. But when His love is real in us, it softens our heart and teaches us to love beyond convenience. Ang pagmamahal po sa kapwa ay hindi rin nakabase kung mabuti siya sa iyo. Ang pagmamahal sa kapwa nakabase yan kung gaano mo tinanggap yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen? Mahal mo yung taong galit sa iyo at kung ano-anong ginagawa sa iyo, hindi dahil sa ginagawa niya sa iyo. Mahal mo siya dahil ginawa siya, kawangis din ng Diyos. Mahal mo siya dahil mahal siya ng Diyos. Ganun lang kasimple. Sa anumang kadahilanan, nakainis-inis siya, pero dapat mahal mo pa rin siya dahil mahal siya ng Diyos. Amen ba? Ganun lang kasimple sinasabi ng Diyos sa atin. Even Jesus loved Judas even to wash his feet. That is the kind of love God wants to manifest in us, not just words, but in action. Amen ba? Number 3, we should seek God's love because it draws us into deeper relationship with Him. Dapat nating naisin ang pag-ibig ng Diyos dahil ito ang naglalapit sa atin sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Jesus makes it a profound connection. Receiving Him is receiving the Father. This tells us that experiencing God's love is not just about comfort. It is about relationship. God's love is a doorway into a deeper fellowship with Him. When we experience God's love, prayer becomes more than a routine. It becomes communion. Pagka talagang ang Diyos, na-experience natin ang pag-ibig ng Diyos, yung pananalangin natin, hindi yan basta kung ano-ano lang sinasabi mo. Hindi lang yan basta paulit-ulit na meron ka ng listahan, lahat ng sasabihin mo. Sa Kanya ay nakalista na. Ang pananalangin ay nagiging isang communion, pakikiniig sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, pakikinig, nararamdaman mo yung relationship. Kasi parang, ang feeling natin minsan sa Diyos, parang larawan lang, na hindi sasagot, salita ka lang ng salita, tapos na. No, may sinasabi ang Diyos. Matuto rin tayong makinig sa Diyos. Worship becomes more than singing, it becomes connection.
ting mananalangin ka, ting aawit ka sa Diyos, hindi lamang yan kailangan maganda boses mo. Di ba? Minsan napaka-conscious natin. Lord, kailangan maganda boses ko. Ano yung kanta natin kanina? Solemn? Yung last song natin. O Our Father. Ano yung paulit-ulit natin? Yours is the kingdom. Diba? Kahit na medyo kumakaliwa yung boses mo, hindi yun importante sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung bawat lyrics yung kinakanta mo, talagang kinakanta mo, inaawit mo para sa Kanya. Maging totoo tayo doon sa kinakanta natin. Doon pumapasok yung sinasabi ng Diyos, worship me in spirit and in truth. Hindi pa pwedeng yung ginasabi mo, kinakanta mo, taliwas doon sa nararamdaman mo at ginagawa mo. Diba? Yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Yours is the kingdom. Pero paglabas mo dito sa church, yung kingdom na sinasabi mo, ikaw na namamahala. Lord, ang bahala mo na sa buhay ko. Pagka nagkawindang-windang na, sa'yo na ulit. It's unfair, di ba? Lord, saka na ako magsaserve sa'yo. Bata pa ako. Pag puro arthritis ka na, hindi ka na makatayo, saka ka magsaserve kay Lord. Hello? Saka ka magpe-pray. Lord, pagalingin mo ako, magsaserve ako sa'yo. Sino niloloko mo? Si Diyos? Ang God? Baka pag pinagaling ka niya, wala ka na naman sa church. Baka pag pinagaling ka niya, hindi ka man lang nakakanood ng online natin. Sakit ang katotohanan, di ba mga kapatid? Obedience becomes more than a duty. It becomes a response to God's love. Ang pagsunod ay hindi lang yan duty, kundi kapalit ng pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. Automatic yun mga kapatid. When you receive God's love, yung pag-ibig ng Diyos mag-overflow, mamahalin mo siya dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil na-experience natin yung pagmamahal ng Diyos. Many believers struggles with feeling distant from God. Parang malayo masyado ang Diyos. Not because God is far, but because they have not opened their heart to experience His love fully. Kaya palang feeling mo malayo ang Diyos dahil hindi natin binubuksan ang puso natin sa Diyos. The manifestation of God's love reminds us that He is present, involved, and inviting us into a closer walk with Him. It reassures us that we are not alone and that we belong to Him. Application. How then do we seek God and experience the manifestation of God's love in our daily lives? First, spend intentional time with Him. So, ibig sabihin, hindi lang aksidente. Lord, wala akong magawa ngayon. Magbabasa ako ng Bible. Lord, habang nasa sasakyan ako, wala naman akong ginagawa, magpe-pray ako. No. Pag sinabing gusto mo ma-experience yung pag-ibig ng Diyos, intentional. Magbigay ka talaga ng tamang oras. Amen? So yung devotion natin lately, itong mga week na to, medyo napupunta ako ng mga bandang alas 7 na. Sorry po. Kasi medyo napapagod at paggising ko ng 5:30, nakaganon lang ako sa laptop. Pagtingin ko, dire-diretso na yung letter K, tuloy-tuloy na. Dahil wala na akong na-type, dire-diretso yung letter. So medyo nahihimasmasan lang ako, mga bandang 6:30 na. Kaya dumadating yung ating devotion, mga 7 o'clock na. Pero anong ginagawa natin dito, mga kapatid? Tinuturuan natin ang bawat isa to spend more time with God. Amen? Nakasiris tayo. Kasi ako minsan, nung hindi na nag-iusap kami ng paggawa ng devotion, sabi ko parang mauubusan ako nito. Ipapasa ko nito kay pastor. So naisip ko, sabi ko, why not? Kasi nag-series ata si Pastor Jean before ng Psalms. Pero natapos, hindi rin natapos di ba, Pas? Natapos ba? Parang hindi ko binasa yun, Hindi kasi yung sinasabi kong series ay walang lalaktawan sana, di ba? Parang ganun, yun yung antay ko. So pero,
yung ginagawa natin ngayon, may nilalaktawan tayo kasi bisa may paulit-ulit na verse, pero ang gusto sana natin, magkaroon tayo ng devotion sa isang book, chapter, at verses na sunod-sunod. Para na rin nagba-Bible study tayo, mas naintindihan natin yung buong chapter, buong kabuuan ng isang buong book. So, gusto natin mangyari yon na maging intentional yung pagbabasa ng Bible. Make a space for prayer and reflection, not just a routine, but as a relationship. Ask God to reveal His love to you in a personal way. So gusto natin yon, amen ba? Gusto natin magkaroon ng panahon sa Diyos na may specific time tayo para sa Diyos. Second, reflect on His Word. Passages like John chapter 13 reminds us of how Jesus demonstrated love even in the hardest moment. Let His Word shape your understanding of your love. Yung understanding ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, yung Bible ang magde-define yan. Amen ba? Hindi po tayo. At yung experience natin sa Diyos ang magde-define kung gaano kamahal tayo ng Diyos sa experience natin. Third, practice expressing His love to others. Forgive someone who hurt you. May mga tao bang nakasakit sa'yo? Patawarin mo. Show kindness where it is not expected. Serve without seeking recognition or personal intention o pangsariling kapakanan. Diba? Nagsiserve tayo hindi dahil sa pera, magsiserve tayo hindi dahil sa gusto natin ng maging sumikat. Kung gusto mo lang sumikat, madali lang yun. Pag-away ka sa kalye, sisikat ka. Diba? Often, we experience God's love more deeply when we give it away. So, gusto mo ma-experience ang pag-ibig ng Diyos, matuto tayong magbigay ng pag-ibig. Kasi, pagka puno ka na, mahirap manglagyan. Amen ba? Kailangan nagpo-flow para fresh parati. Amen? Alam niyo ba, bakit bumabaho hininga pag bagong gising? Hindi. Kasi yung laway natin, habang natutulog tayo, stagnant siya. Nakababad lang siya. Yung bacteria nag-grow pagka nakababad lang yung laway mo dyan, magdamag na walang flow. Yung mga baby, wala pang 1 taon, kahit bagong gising yan, amuyin mo hininga niyan. Hindi mabaho. Puro baho ang iniusa. Bakit? Kasi yung mga batang ganyan, tingnan nyo, laway sila, di ba? Yung laway nila nag-overflow. Hindi ko naman ibig sabihin, dapat tumutulo laway mo pagka natutulog ka. Kung sabi ni pastor, para daw hindi mabaho hininga, dapat tumutulo laway mo pag natutulog. Hindi naman ganun. Example lang yun. Amen? Pag ganun pa yun, no? So, ibig sabihin lang dito, para fresh parati yung love ng Diyos sa atin, dapat nagpo-flow yan. Amen? Hindi share mo sa iba. Tuloy po natin. Lastly, trust Him in a difficult situation. Sometimes, God's love is most clearly seen not in comfort, but in how He sustains us through challenges. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos, dun mo ma-appreciate sa time na taghirap. Sa time na minsan ang hirap magtiwala sa pangako ng Diyos. Pero yung Holy Spirit, patuloy tayo nire-remind na ang pangako ng Diyos, pag ang Diyos ay nangako, tinutupad niya. Amen ba? In conclusion, God's love is not meant to remain an idea we talk about. It is meant to be a reality we live in every day. Saan na tayo? Hindi sapat na pag-usapan lang ang pag-ibig ng Diyos. Dapat natin itong maranasan at sa pamuhay sa bawat araw. Amen ba? In John chapter 13, verse 18 to 20, Jesus shows us that even in the presence of betrayal and uncertainty,
His love remains steady and purposeful. That same love is available to us today. So why we should seek to experience the manifestation of God in our lives? Sa tanong natin, because, ang sagot doon, it strengthens our faith, transform our relationships, and draws us into a deeper fellowship with Him. Pinalalakas yung pananampalataya natin ito. Binabago, pakikitungo natin sa ibang tao, at nagkakaroon tayo ng mas malalim na relationship and fellowship with God. Let us now settle for knowing about His love. Let us not settle for knowing about His love. Let us pursue experiencing it, living it, and sharing it to other people. Tayo manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat sa pag-ibig nyo na patuloy na dumadaloy sa amin. Patuloy nyo kaming puspusin ng iyong